So yun, welcome back mga kuis. At syempre, for today's video, ito, hindi masyadong kita sa camera. Magpapalit tayo ng mags ngayon mga kuis sa Raider JFI natin. So syempre, gamit natin ang RFI. At dadaan lang tayo dito sa shop na lagi kong binibilhan mga accessories. At bibili lang tayo ng sealant at saka i-check natin kung may pito or pito bulb tawag doon. So mas mura kasi dito pag dito tayo bumili. Sana meron. At syempre bibilan na rin natin ng ehe yung RJ natin kasi lost thread na yung dulo ng thread nya. So dito ko rin kasi nabili yon. So i-check natin kung meron. So dito malapit na lang sa may refill, malapit katabi. So i-check natin dito at sana wag naman tayo abutan ng ulan. Ulan, wag naman. So pag nagkataon maliligo talaga tayo ng di oras eh. So ayun mga kuys, update na lang tayo dahil magpapakabit tayo ng mags sa ating RJFI. So ayun mga kuys, at nakabili na tayo ng sealant para dun sa Raider 150 natin. At syempre dediretso na tayo sa magawa ng gulong or dun tayo sa may tire changer kasi syempre bago yung ano natin so iniisip ko kanina ako na lang sana magpapalit. Kaya ang iniisip ko baka pag nasikwat ko madali yung bagong mags natin. Kaya ginawa ko ito, pupunta na lang tayo sa mga shop na may tire changer para hindi madamage yung ano natin, bagong mags. So marunong naman talaga ako magpalit or magbaklas ng gulong. Kaya syempre may experience na tayo sa mga ganitong gawain. So naisip ko lang, so mas safe pagka doon na tayo sa may mga tire changer. Kaya pupunta tayo doon at dumaan nga lang doon tayo para makabili ng sealant kasi mas mura ang sealant doon. Kasi siyempre siguro depende sa brand kaya mas mura. So didiretso na tayo sa yun nga pagawaan ng or vulcanizing shop kasi sila doon may tire changer, so mas marunong sila doon gumawa kasi compare natin dito sa mga dito sa mga shop na to kasi may tire changer sila pero hindi naman sila actually talagang yung parang sa gawa ba parang pulido na ganun. At ikakabit na yung lumang gulong, tsaka na tayo magpapalit ng bagong gulong. Pagsamantala lang muna, so ikakabit ko lang muna to para makita natin yung outcome. So siguro magpapalit tayo ng gulong pagka so ayun, welcome back mga kuys. So ayun, hindi na tayo nakapag update sa pagkabit natin ng mags kasi maraming adjustment
ang ginawa natin. So ito, nakabit na natin. So yung adjustment na ginawa natin is ito sa tornilyo para doon sa bracket ng star bracket na to para sa mags na 4 holes. So ito, nag-adjust tayo dito or tawag na ito DIY or may tawag doon sa dulo ng dila ko. So yun nga, nagputol tayo ng tornilyo. Ayan, nakikita nyo, swak na swak yan. Ayan, nagputol tayo ng tornilyo dyan. Ito pa, yan, pinutol natin yan. So bali 5 yan. Ayan, hindi lang siya nagpi-pre-wheel. Ayan, kasi kailangan natin mag-adjust pa rito. So i-adjust natin yan next time. Pag may time na tayo, i-adjust natin. So nikabit natin, plug and play naman yung star bracket nya. Dito lang tayo nag-adjust ito sa tornilyo nya, pero goods naman, mag-adjust na lang tayo sa caliper. So ayun lang, nakabit na natin. Then sa likod, nag-adjust tayo rito. Wala naman tayong, hindi tayo nagpalit ng spacer dito. Dito lang, kasi kapos yung spacer natin dito, nag DIY lang tayo ng spacer para dito, para makabit natin siya. Ayan, i-pre-wheel naman. Then namalilan din tayo nabili ng kailangan natin ibalik kasi mas maikli yung nakuha natin. So papalitan lang natin ng mas mahaba. Pinabit muna natin yung luma. Ito, pasensya na kayo mga kuys, medyo maingay yung aso namin. Then yun, dito naman plug and play naman na, wala namang ginalaw or what. So yun lang talaga, yung spacer na yun, nag DIY tayo para makabit natin. Nagputol tayo dyan. So yun lang, nakabit natin na maayos. So lilinisin natin to next time. So ayan na yung outcome nya. So yan natin na montage yan. Let's go.